Okay, kasama ho natin si Jun De Leon, ang National President ng Laban TNBS. Jun, kasama Jun, alam nyo, salamat at sa pagkakataong ito dahil maraming nakikinig sa atin na mawawala ng hanap buhay at alam ko daming membro ninyo. So, Jun, pwede ba paki-brief nyo muna ang ating mga nakikinig kung ano yung TNBS at kung ano yung ipinaglalaban nyo? Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon, Tatay Rani, na nawala tuloy yung iniisip ko dahil sa mandirigma ng kanin lamig. Totoo po yan. Ayan. Pero tungkol po dun sa usapin kanina na mawawala ng hanap buhay, ang Laban TNBS po ay grupo ng mga TNBS driver, Transport Network Vehicle Services. Ito po yung mga nagda-drive ng mga private cars na under Transport Network Company na katulad ng Auto. At kami po mga TNBS drivers ngayon talagang umaasa sa ating gobyerno na mapatakbo lahat. Dahil po kami po mga TNBS driver ngayon ay nasa 50,000, 50,000 po. At sa ngayon po, ang pinayagan po ng LTFRB ay 18,000 lamang. Ang pakiusap po namin, kasi 3 buwan na rin po kaming walang hanap buhay, ang pakiusap namin, bakit hindi patakbuhin na lahat ng 50,000 TNBS drivers? Gawa nung kulang na kulang. Nakikita naman po natin, Tatay, no, na kulang na kulang yung ating mga pampublikong sasakyan. Katulad dito sa Commonwealth, nakasama nga namin ang Task Force Disiplina nung every Monday, no? Talagang obvious naman po na kulang na kulang tayo sa pampublikong sasakyan. Ayun. Anong nagiging hadlang sa inyo, June, na hindi kayo pabiyahiin kasi may mga apps na rin naman bukod dun sa Grabs, meron ng Auto, di ba? Opo, tama po. At least itong Auto ay Pilipino to. Hindi to mga utak dayuhan, kaya ang damdamin nito ay damdaming Pilipino. Ano pa nagiging hadlang ng mga alituntunin ng LTFRB? Bakit hindi pa rin kayo totaling pinayagan? Dahil meron ng pinayagan pero merong mas maraming hindi pinayagan. Yun nga po, no, nagre-reduce, hindi ko po alam kung ano po ang sinasagot kasi ng LTFRB sa atin is tungkol sa kalusugan. So kaya nire-reduce nila yung dami ng pampublikong sasakyan. Pero sa TNBS naman po, may mungkahi po kami dyan, no, sa LTFRB na bakit hindi nilang pabiyahihin lahat? Kung i-reduce nila yung mga sasakyan, pwede namang wag nang kumuha ng special permit, o hindi natin alam kasi, Tatay, kung papaano namimili yung LTFRB. Hindi natin alam kung papaano nila pinili yung 18,000 na bumabiyahe. Ang mungkahi po natin dyan, wag nang magkaroon ng special permit. Kung hindi, patakbuhin na lahat yung 50,000 na yan para magkaroon ng hanap buhay. Kung gusto nilang i-reduce yung number nito, i-color coding na lang nila, o yung number scheme na lang nila. Yung number 1, na plate number 1 ang dulo, sa Lunes lang babiyahe. Yung number 2, Martes naman. Para sa gayon, mabigyan kahit papano yung mga chance, yung mga drivers na makabiyahe lahat. Ito bang LTFRB, magkano ang sinisingil sa inyo? Yung anong piece ang sinisingil sa inyo bawat isang TNBS driver, TNBS na vehicle? Minimal lang naman po, no, yung bayad dito sa LTFRB. For example po, pag kukuha ka ng magre-renew ka ng provisional authority mo, nasa 260 pesos lang naman ito, Tatay. Pero ang nakakalungkot dito yung insurance, yung tinatawag natin na PAMI, yung passenger insurance, na nung nakaraang taon 1,000 plus lang siya, ngayon nadoble na, 2,000 plus na siya. Bukod pa dito sa passenger insurance, meron pa po kaming tinatawag na comprehensive insurance para sa aming sasakyan.
At bukod pa po doon, meron pang tinatawag na third-party liability insurance. So, kami pong mga TNVS driver, 3 insurance po ang binibili namin para makabiyahe po dito sa TNVS. Yung bang dating isa sa mga requirement nila, kasi karamihan ng mga TNBS ay ito yung mga chinattled nila o niloan nila ang kanilang mga vehicle sa mga financing o sa mga bangko na as a private. So ito bang yung guidelines o ito yung requirement na sinasabi nila na kailangan merong consent kung financing company na ibabiyahe ng mga mortgagee ang kanilang sasakyan. Opo tatay, ito yung tinatawag natin na bank conformity. Yes. Ito po talagang tinututulan natin noong nakaraang taon pa dahil ito po yung nagpapahirap makakuha ng CPC ito po yung nagpapahirap sa pagkuha ng CPC ng mga TNVS driver. Kaya po, ngayong panahon na to, napakarami pong dismiss na case number dahil dito sa tinatawag nilang bank conformity na to. Dahil po napakamahal po nitong bank conformity na to. At unang-una, magbabayad ka sa bangko para i-adjust nila yung monthly amortization mo. Ito ay nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 50,000. Napakabigat po sa aming mga drivers niyan. Pangalawa po, ma-adjust po yung monthly amortization ng mga sasakyan kapag in-adjust nila para payagan ka at mabigyan ka ng COC. Kasi sinasabi naman ng LTFRB, kasi kailangan kasi pagka ginawa mong for hire yung sasakyan mo, kailangan na deklarado sa mga financing company dahil alam ko, tama nga, iba nga ang rates noon eh. So, kunwari, hindi nyo na pa-update o hindi nyo na pa-change status yung mortgage ninyo na ibinyahin ninyo na nagkaroon ng aksidente, hindi ba nagkakaproblema yung pasahero nyo? Hindi naman po tayo nagkakaproblema ang aming mga pasahero dahil meron po naman tayong tinatawag na passenger insurance. Yan po yung PAMI. At alam ko naman po, madali naman pong i-claim yan. Yun lang po, talagang sa part po ng mga TNVS driver, itong bank conformity na to, dahil napakamahal nga po. Katulad ng sinabi ko kanina, napakamahal po. At saka ito po yung nagpapahirap. Kaya po napakaraming drivers na hindi makapag-renew or tinatawag natin na CPC, makakuha ng CPC. Ito po ang problema. Na sana po, ang panawagan namin sa LTFRB, natanggalin na ito sa requirements. Napakaraming requirements po ng LTFRB. Ito lang po ang hinihiling namin, natanggalin. At para lahat naman magkaroon ng chance na magkaroon ng CPC, hindi lahat provisional authority. Kasi po kami, puro provisional authority na lang ang nire-renew namin dahil kulang nga po kami doon sa requirements. So, ang tendency niyan, nagkakaroon na red tape. I-dismiss ka na. Pero pag dismiss ka, pwede ka namang, alam nyo na, yung sinasabi ko kanina, para kay Eddie at saka kay Patty. So, yung ganong negosasyon ninyo, deadlock pa rin kayo hanggang ngayon. Opo. So, ngayon, pagka hinahanapan na, dahil nga, may pinayagan na ang TNBS, di ba? Hayagan na. Pero, yung mga walang conformity doon sa bangko, hindi pa binibigyan ng go signal ng LTFRB. Opo, tay. Hindi po magkakaroon ng CPC-an. Puro reset po ang hearing niyan dahil kulang ang aming requirement. So, ang tendency niyan talagang ilang renew ka lang ng PA Provisional Authority hanggang sa i-dismiss ka na lang nila. At ang malungkot pa nito, kapag ikaw ay na-dismiss, hindi mo na mairerehistro as TNBS ang iyong sasakyan. So napakarami pong TNBS driver ang tatamaan nito. Ilan na ba kayong mga TNBS na bukod doon sa TNBS laban nyo, yung nasa Grab at nasa mga ibang apps na ilan na ba ang total numbers natin na TNBS?
ang active po na TNVS driver ngayon tayo is around 50,000. Pero kung susumahin mo lahat, simula na nag-umpisa, mahigit 100,000 na po kaming TNVS driver. Kaya po, bumaba ang active ngayon dahil po dito sa pahirap na requirements at polisiya ng ating gobyerno, which is ang LTFRB, at ipinipilit po nila. Kaya nga po ito, nakaraang taon, tinulungan na po tayo ng Anti-Red Tape Authority sa pangunguna ni Commissioner ni Jeremiah Bellica, ni Director General Jeremiah Bellica. Tinulungan na po kami mga TNVS driver at nagmungkahi na po sila. Ang Anti-Red Tape Authority ay nagmungkahi na po sa LTFRB na tanggalin ang nagpapahirap sa mga TNVS driver, which is itong bank conformity. At hindi po namin alam bakit hindi man lang ino-honor ng LTFRB itong minungkahi ng ARTA para mapabilis ang proseso ng mga dokumento ng mga TNVS driver dito sa ahensyang ito. Kaya nga ngayon, ibang sangay ng gobyerno ngayon ay naghahanap kung paano mabigyan ng alternative na livelihood ang mga nawalan ng hanap buhay, ang nawalan ang na layoff, o imagine 70,000 plus kayo pa, tas 2,000 na companies na nagsara. So dapat naman siguro baka naman pwedeng pagbigyan, at sa pagkakataong ito dahil hindi stable ngayon yung business sector natin, at kung patuloy nga tayong naghahanap ng matutulungan natin, bakit hindi i-relax muna o bigyan ng moratorium para naman makapag-ipon na magbayad doon sa status upgrade nila doon sa mga chattel mortgage nila, para hindi na madagdagan ang mga pamilya. Kasi alam ko naman ang bawat driver natin dito ay pamilyado. At bawat ang pinakamahina na membro na isang pamilya ngayon is palagay mo lang 5. So napakadaming magiging magugutom pagpatuloy po ito na talaga ini-insist, samantalang nagbubukas naman sila, nagbibigay naman sila ng mga provisional authority doon sa mga P2P at sa mga ibang bases. So ngayon nga nag-open na nga sila ng ibang ruta So nawala na yung mga dating ruta, yung mga may franchise nila na may mga kanya-kanya ruta. So nawala na dahil itong pandemic na nangyayari. So bakit hindi naman kaya luwagan ng ating gobyerno, ng LTFRB o ng DOTR na talaga namang sa panahong ito ay lahat ay kailangan ng hanap buhay. Sana wag muna naman nilang igiit yung mga requirements dito naman, dahil ito meron nga tayong lawakang pandemya na pandemic na ito, sana naman lumuwag-luwag din naman nila ang kanilang mga regulasyon. Tay, isa pa po tay, itong bukod nga po dito, no, napakarami pong mga hindi nakakabiyahe ngayon, around 38,000, no? Kami po 3 buwan na walang biyahe. At hanggang sa ngayon po, karamihan po ng TNB out of 50,000 ang binigay po sa atin na datos na nabigyan ng DSWD na ayuda 4,000 lamang. 4,000? Opo, out of 50,000. Dahil napakadagal po nilang maglabas ng listahan. Pasapasahan sila kung nasan yung listahan. Samantalang nung naglabas po ng listahan ng ang makakabiyahe, ora mismo, 2 oras lang, 18,000 ang nailabas ng LTFRB na listahan ng TNVS. Bakit naman po ganon? Ito nga po, 18,000 lang ang pinayagan nilang bumiyahe. Yung paano naman yung 32,000 na hindi nila papabiyahin? Itong mga 32,000 to, hindi man lang nakatanggap ng ayuda galing sa ating gobyerno, sa DSWD. At ito po, kino-cross-match nila sa LTFRB. Ang tanong ko dito, tatay, na kanino ang problema? Nasa LTFRB o nasa DSWD? Nung nasa DSWD po tayo, nakipag-ugnayan po tayo sa kanilang spokesperson at mga direktor na to, kay Yusek Neri. Ang sabi po sa atin, kino-cross-match pa ng LTFRB
Samantalang kahapon, napanood ko tong si Ginoong Delgra, si Chairman Delgra, ang sinasabi niya, bilisan daw ng DSWD, i-pay out. Sabi ko, bakit naman, parang niloloko nyo na yata kami. 3 buwan na, mag-GCQ na, dumadami po yung kaso ng COVID, baka sana naman hindi mangyari, na bumalik tayo sa enhanced community quarantine, ano na bang pong mangyayari sa amin? Wala na ngang biyahe, wala pang ayuda, talaga pong baka ang resulta nito lumabas ang taong bayan at magrereklamo sila dyan na sana hindi na mangyari sa amin itong nangyari sa mga Piston 6 na to. Siguro dahil sa kakulangan ng mga requirements, yun ang ini-insist ng LTFRB, kaya hindi sila nagbigay ng list, ng master list na certified nila sa DSWD para matulungan. So sana naman, sabi ko nga, hindi total naka-data na kayo at dito naman may trabaho, nawalan ng trabaho, na nakapagsilbi naman sa gobyerno, nagsilbi sa mga mamamayan, at bakit din na lang nila i-certified at ibigyan? Opo, tayo. Sabi nga po, kasi ayuda to para sa lahat ito. Presidente po. Na nga Sabi nga po ng Presidente, lahat dapat magkaroon. At sabi ng Presidente, magreklamo kayo. Kapag hindi kayo nabigyan, ayan po, hanggang ngayon, kay Tatay Rani po kami nagre-reklamo na. Sana po, matulungan nyo ang mga TNBS driver dito sa ayuda. Sana, ako naman, hindi ako, siyempre, alam ko rin na may patakaran. Pero sa panahong iyon, sana naman, wag nyo nang gamitin yung ego ninyo. Kayo mga nanunungkuran sa gobyerno, kailangan flexible tayo. Flexible tayo, gamitin natin yung, wag yung puro on papers tayo. Wag yung wala namang perpekto wala rin namang totaling malinis. Sa pagkakataong ito, ang presidente gustong tumulong sa mga mamamayan niya. May hanap buhay ka man, member ka man, sabi nga, registered voter ka man o hindi ka man, tulungan ka. Pero bakit itong mga TNBS driver, hindi lang nagkapag-comply doon sa requirement nila na napakinabangan naman nila, nabigyan naman nila ng permit, provisionary permit nga lang, pero nabigyan din naman nila ng nakapag-servisyo naman. So hintayin nyo ba bang magalit si Presidente? Pag nagalit si Presidente sa inyo, baka palitan din kayo. So sana gamitin nyo naman ang puso nyo. Gamitin nyo naman ang puso nyo. Meron na tayong 30 plus live views po natin at 33,000 reacts po rin tayo. So, ang gaya na sinasabi ko ngayon, ang intensyon ng ating gobyerno, tulungan ang mga mamamayan niyang nagugutom. Pero ang nagpapahirap sa mamamayan nagugutom, etong mga nakaupo rin sa iba't ibang departamento. Bakit kayo ganyan? Bakit napaka-selfish ninyo? Hindi nyo naman pera to, pera ng mga taxpayer to, pera ng tao to. At sa panahon ngayon, na taggutom, panahon ngayon ng problema, pwede nyo naman i-waive. Huwag nyo nang gamitin yung pagiging, ako masusunod dito dahil ako head dito. Ito patakaran ko, ito sundin ko. Bawasan nyo naman yung ego nyo. Yung ego nyo, wag nyo ilagay sa ibabaw ng tuktok ng noo nyo. Ilagay nyo na lang sa puwet nyo yung ego nyo. Pero yung dikta ng makatao at puso, dapat naman. Kaya kami kumakatok sa mga, wag nyo nang dagdagan pa ang problema ng ating presidente. Kasi kayong mga pinagkakatiwalaan ni presidente, kayo ang nagpapahirap sa mga sektor na pinangahawakan nyo. June, yung Grab ba? 'Di ba? Dahil una, yung Grab ba may tinulong sa inyo? Naglabas po sila ng mga press release na more than 30 million worth of food packs ang naitulong nila. Pero nung bandang huli po binawi nila yung 30 million na bumaba ng konti, naging 20 to 25 pa. 20 to 25 million. Ayan po yung sinasabi ng Grab sa mga press release nila. Pero ang katotohanan po nito, ang sinasabi nilang ayuda sa mga TNBS driver na ang Grab, ay tumulong sila, nagbigay ng ayuda, pautang po. Sa kalagitnaan po ng
enhanced community quarantine, sila po ay nagbigay ng pautang. Magkano yung pautang yun? Iba-iba po ang presyo may 5,000, may 10,000. Pero ito po ay may napakalaking interest na 20%. 20% daig pa ang Bombay? Opo. Totoo po yan, no? Palibhasa, hindi kay Pilipino. Ayun po. Yun nga po, yung kinakasama ng loob ng mga Grab drivers. Narinig ba ako noon? Sabi ko, palibhasa, hindi ka Pilipino. Binulong ko naman, di naman siguro narinig. No? Ayun po. Yan po yung kinakasama ng mga Grab driver na tinatawag nilang partner. Talaga pong hindi talaga nila tinulungan kaming mga Grab driver, kundi ibinaon pa kami sa utang. Pangalawa po, na kapag sa social media, nagsalita ka ng hindi maganda dahil sa galit mo sa kanila, i-deactivate ka nila ng walang due process. Ng Grab. Ng Grab po. Ganyan po ang ginagawa ng Grab sa mga partners niya para hindi sila magsalita. Siyempre, kung ako full-time na Grab driver, hindi ako magsasalita dahil baka i-deactivate ako. Ganun po ang ginagawa niya. Marami po tayong kasamahan na ganyan na nag-post na, nangihingi ng tulong, ilang beses nagpo-post, nagpapapansin na kay Grab, pero hindi pinapansin. Siyempre, ang tendency nung pag hindi ka napapansin, magagalit ka. Pag nag-post ka ng galit mo, automatic, i-deactivate ka nila. At ang ipapadala sa'yo, may one-on-one interview ka through Zoom, at ang sasabihin nila, meron kang passenger complaint. Samantalang ilang buwan nang walang biyahe, paano ka magkakaroon ng passenger complaint? Ganyan po ang ginagawa ng dayuhang kumpanya na to sa mga TNBS driver, sa mga pobreng driver ng mga Pilipino. Ikaw ba dyan inalis na? Oo. Ayun o, ganyan po ang nangyari sa akin. Kaya po ako, sinasabi ko po na ganon ang ginagawa nila sa mga nagre-reklamo na hindi naman nila tinulungan. Kaya nga nagre-reklamo yan dahil nanghihingi ng tulong. Pero kung kahit kung ako tinulungan, bakit ako magsasalita ng ganito sa tumutulong sa akin? Ako may nakausap na rin ako kasi nga, nung isang araw lang nag-Grab drivers din. Pero medyo tumaas daw. Hindi ko alam kung ano tawag nila ron sa kinukuha ng Grabs ngayon. Mas malaki na raw ang kinukuha ng Grabs kaysa sa napupunta doon sa mga drivers. Ano ba tawag nila doon na June? Commission po. Opo. Kada biyahe po dati kada biyahe po namin merong 20% na kinukuha ang Grab, no? Ang TNC. Ito, si Grab 20% po tayo. Pero po ang mga pag bagong pasok ka, umaabot na po ito sa 23 to 27% ang kinukuha. Kaya siguro ito diskarte nila. Umalis ka na dahil 20% lang ang nakukuha namin sa'yo, papasok yung bago para mas mataas ang ibibigay namin na komisyon namin dyan. So sa tingin ko, ganun na nangyayari. Talagang dayuhan, isip dayuhan, damdamin dayuhan. Jun, dati, ilan yung inaprubahan kasi ng Congress na kagaya ng Grabs, di ba? Ilan ba ngayon yung natira? Ilan ba yung talagang active ang kanilang franchise? Ang mga TNC po ngayon, ang alam ko pong merong accreditation, no? Ang may accreditation mo na TNC ay ang HYPE, ang OTO, ang HIRNA, ang GOLAG. Okay. Ito pong apat na to, meron pang iba na meron lahat accreditation sa LTFRB. Pero ito pong Grab Philippines, wala pong accreditation ito. 3 taon na po, walang accreditation ang Grab Philippines. Pero hindi ko po alam bakit ganito nila ituring. Wala ka na nga accreditation. Kung ituring mo pa ang mga partner mo, ganyan pa, napakasama. Hindi, kasi sila, ang accreditation nila nasa mga politiko. Kaya hindi sila mahusay silang mga laga kay congressman. Mahusay sila mga laga kay senador. May pinartner pang politiko yan Tapos, wag mo sabihin hindi totoo.
Meron nga pong isang Baka alisan mo ako ng franchise mo. Wala naman ako ron eh. Meron pa nga ito tayo, isang head ng manager nitong Grab. Fourth nominee pa lang party list. Sabi na, di ba hanggang 3 lang yan? Buti na siguro di pa ako nakaupo. Kung nakaupo ko ngayon, aawayin ko yan eh. Yun nga yung sinasabi ko, June. Ngayon, wala pala silang franchise, bakit hindi yan ang tutukan nyo LTFRB? Magkano ba halaga? Magkano ba dahilan? Ay, nako. Alam nyo, pag sinasabi nila na walang korupsyon dito sa loob ng LTFRB nung tinitignan sila ng ARTA. Nung pagpunta po namin, kasama natin si Commissioner Greco Belhica dito, napakaliwanag na mismo doon sa loob ng bakuran ng LTFRB, nahuli nila na naglalagayan dito sa loob. Tapos sinasabi nila walang korap sa LTFRB. Putang ina. Ay, tanungin nyo po yung mga... Ulitin mo nga, Presidente, ikaw na nga. Baka ako pa, matanggal ang FB Live ko pagka ako. Ikaw na, Presidente. Sige na. Putang ina. Ayan. Yan. Yan talaga. Baka naman po kasi, may po naman kasi... baka naman po kasi gumagalang lang po si LTFRB. Siyempre, meron kasi nga pong nakikiusap na para namang bigyan. Yan. Ano po? Baka naman meron po naman kasing nakikiusap sa LTFRB na alam mo na pag yung pinakamagalang pag nakiusap yan, mahirap tanggihan. Then, pinakamagalang yan. So, balik tayo dun sa so, ngayon, dito ba sa Grab, yung hype naman, alam ko, nakuha na ng taxi yan eh. Opo. Yeah, nakuha na ng taxi yan. At pilit nila ngayong ina-upgrade yung mga taxi fleet nila at yung system dun sa mga taxi. Ayan. Kaya lang, iba pa rin kasi pagka-mark eh. Pag taxi kasi, alam nyo, maraming Pilipino talaga, maraming pasahero, di ba po? Maraming pasahero na gusto nila hindi mark yung kanilang nasasakyan para sabihin, mayroon akong kutsi. Lalo na pagka may date ako, ayoko ng yellow plate dahil sabihin wala ka palang kutsi. Alam mo tay, baka makalimutan ko lang, no? Kami po ay nananawagan sa ating mga senador, mambabatas, mga congressman na silipin po sana itong mga TNCs na to. Gawa po ng mukhang napag-iiwanan po itong mga Filipino-owned na TNC. At mukhang nakatutok pa ang mga ating mga kongresista at senador na dito sa mga dayuhang ito. Di sana tulungan natin itong mga TNC na gawang Pilipino para po umangat naman. Kayang-kaya naman po natin eh. Mayroon nagbumulong sa akin eh. Mahalaga kasi nga niyan eh. Mahalaga sa mga politiko yung padrino nila. Napakalaking halaga kasi. Kaya talagang kawawa. Ang Pilipino kasi kuripot. Yung Pilipinong ano ba Pilipinong ngayon na may hawak ng yung talagang Pilipinong matatawag natin June. Ano bang yun? Bukod sa Grab kasi ang Grab 50-50 yan eh. Ito pong auto, ito katulad po, ayan po, nasa screen natin. Yung Ayan. auto po, Filipino-owned po yan, Pinoy po ang may-ari, Batang Tondo ang may-ari, naiintindihan niya kung anong pangangailangan ng mga tao. At ito po, natingnan nyo po sila po yung tumutulong sa mga mananakay, nagbibigay ng libreng sakay itong auto. Oo nga yung Grab ba naglibreng sakay ba? Hindi, kailangan po ng bayad lahat yan. Ay naku. Hindi po, habang nagbibigay ng libreng sakay itong auto, yung Grab po, bumabiyahe na yan. Walang pakialam yung hindi, paano naman kasi siya wala na. Dami lang naman siya, hindi naman talaga siya may-ari. Kaya wala rin naman siya say. Magre-report muna siya kay boss.
Ayun. Ayaw ni boss dahil hindi naman Pilipino si boss, hindi niya maintindihan yung damdamin ng pangangailangan ng Pilipino. Ang gusto niya lang kita. Remit, transmit, transmit. Oh. Ayun, So, isa pa po yun, Tay. Nabanggit niyo yung si Damian. Ayan. Si Damian po, John, wag ka muna mag-alala. Hindi pa naman pirmado yung Terrorist Bill Act eh. Kaya hindi pa tayo pwedeng tawagin terorista ngayon. Hindi pa tayo pwedeng tawagin terorista. Tayo ho ay bilang isang mamamayan, may karapatang ipahayag. Malaya tayong ipahayag ang ating pong damdamin, yung ang ating pong kalayaang magpahayag ng ating pong mga pananaw. Sige, Jun. At huwag kang mag-alala. Pagka ikaw ay TNBS, 10 ba kayo? 10 ba kayo? Kasi mayroong piston 6 eh. sana hindi na mangyari sa amin yan. Ayun. Ito po, yung pinag-uusapan natin ngayon, nabanggit nyo yung si Damian. Sana po, ito mga kongresista, mga senador, alam naman po nila kung sino, ano yung Damian na yan, no? Sana po, mapaimbestigahan natin kung sino ba talaga. Sa ngayon po, wala pa namang batas na pwedeng magpatakbo na lalo na sa transport, ang foreign owned. No? Tingnan po natin kung sino po ba talaga ang may-ari nito. At bakit nananatili yan dito sa Pilipinas. At kawawa po yung mga TNC, mga transport network company na gawang Pilipino na nandito, naghihirap at inilalampaso nitong dayuhang Ito John, biro mo yung auto, ang may-ari ay tunay na Pilipino. Batang Tondo. Batang Tondo. Siya ay Pilipino sa isip at sa damdamin. Kaya ngayon sa magkaroon ng problema o pandemic problem sa COVID at nakita niya nahihirapan ang mananakay, siya yung ngayon nag-alok ng libreng sakay. Tama ba? Ito ba yun? Opo, tama po. Itong auto, tama po. Nako. Grab. Wala ka. Mas masarap pa yung crab. Mas masarap ang crab. So, June, ibig sa atin sabihin, kayo ay patuloy na nakikipaglaban pa rin. At pero anytime na makakuha kayo ng accreditation ninyo o go signal ninyo, babalik pa ba kayo sa Grab o dito na sa auto? Hindi na po. Talagang sana po dito sa mga kasamahan natin, no, na TNVS driver, kasi meron pong inaalagaan na mga leaders itong Grab eh. Talagang sinusuhulan at binibigyan ng kung ano-ano para mapasunod nila, no. Kaya hawak nila sa leeg. Pero tayo po hindi tayo ganyan. Actually, isa po tayo sa nabigyan niyang Grab na yan at sinabi ko sa kanila, kaya galit na galit po sa atin yan eh. Etong perang binibigay niyo sa akin, gagamitin ko laban sa inyo. Ayan po ang totoo niyan. Kasi gusto nilang hawakan itong mga leaders na to. Hindi po tayo papayag sa ganun. Parang ibinibenta natin itong mga TNVS driver na mga kasamahan natin. Tinitingnan tayo nila bilang leader, tapos parang binibenta mo sila sa isang dayuhang kumpanya. Yan ang tunay na Pilipino. Bagay, De Leon ang apelyido mo. Karamihan dyan, Ilocano. Oo, tama ho. Ilocano po. Kaya matapang hindi ni Inkik, hindi ni Dami, at kaya naka 47,000 reacts tayo dun So ibig sabihin natin dun, sana wag mo susukuan kasi unang-una maraming umaasa sa inyo at sana patuloy niyo ipaglaban, mahirap man, pero kung wala namang tumindig at makipaglaban, mas lalong mahirap, June. Opo. Sana ipagpatuloy nyo na ipaglaban yung karapatan ng mga Pilipino, karapatan ng mga mananakay, lalo na mga consumers, commuters natin na may karapatan naman na magkaroon ng mababa at tunay na serbisyo at may malasakit na serbisyo. Hindi yung kagaya doon sa pinanggalingan mo, grab lang ng grab, tapos remit ng pera sa ibang bansa. Tapos pag crisis na, wala nang maitulong dahil wala na siyang ma-remit. Dahil na-remit na lahat ng pera, kaya wala na siyang maitulong
wala na siyang pang-abono dahil ayaw naman tumulong dahil dayuhan nga Tama po. ang ano. So, Jun, final say mo doon sa mga membro ninyo? Sa ating mga TNVS driver, no, meron naman pong mga ibang option, no, na transport network company katulad nitong Otto at Gawang Pilipino at May Puso po. At para po doon naman sa mga aming mahal na mga mananakay, nakikiusap po kami na samahan nyo po kami dahil kami pong mga TNVS driver ay ngayon ay lilipat na sa isang Filipino-owned company. Kung tawagin ay Otto, sana po mag-download po kayo ng Otto Passenger app at sa Play Store at sa Google Play App Store. Ayun. So, magsuportahan po tayo. At alam ko po, ito po, ang Otto po kasi ngayon, nagbibigay ng zero interest, parang utang tuloy. Zero commission tayo, Zero commission. Ang recovery package nito, para sa aming mga driver, hindi siya kukuha ng komisyon ang Otto. Yan ang Pilipino. Ayan. Tapos po, syempre, ang balik naman ito, ang tendency ito, ang balik naman ito sa mga pasahero, kahit papano, medyo mas mababa ng konti. Dahil binigay nga, parang wala na ang kinuha na komisyon, ibinabalik naman to sa mga pasahero. Kaya po, iniimbitahan ko po lahat ng mga taga Quezon City at sa karating nitong syudad na sana po, isuportahan nyo po kami mga TNVS driver. At alam nyo ho, talagang sakal na po kami dito sa transport network company na to at hindi na po namin masikmura ang ginagawa nila sa amin. Ngayon po talagang humihingi po kami sa inyo ng suporta at doon po sa sana po narinig po tayo ng DSWD at sana po maibigay na ang napakatagal na naming inaantay na ayuda, no? Dahil po patong-patong na rin po ang aming mga bayarin katulad ng sasakyan, ng bahay, si Judith, si Jonah, lahat po sana po mapabilis kung meron pa man na ibibigay para sa mga PUV drivers at TNVS driver. Ayun po, tayo maraming salamat po at mabuhay po kayo, mabuhay po ang inyong programa kay Tatay Tayo. Sana maging 100,000 likes na yan next month. Di pa naman aprobado yung terrorist bill. Kaya baka bukas pa pirma ni Presidente. Hindi naman na retroactive yan eh. Lusot po ba ako? Lusot ay dalawa. So, at least narinig nyo ang damdamin ng tunay na Pilipino. Ang kumpanya na may malasakit at dito lalabas ang tunay na pagiging isang Pilipino mo kung marunong ka dumamay sa kapwa mo Pilipino na nangangailangan ng tulong ngayon na hindi mo siya tatalikdan. So, Jun, maraming salamat.